Magandang umaga po, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kaisyo, ngayon po ay araw ng Lunes. May 4 po tayo, 2020, mga kaisyo. Magandang umaga po. Ito po ang inyong lingkod, Dan Teabrera, para sa ating palatuntunang Issue Balita. At syempre mga kaisyo, tayo po ay maghahatid ng mga napapanong issue at mga maiinit na balita. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Dan Teabrera, at kasama po natin ang ating mga masisipag na mga issue balita patrollers at mga news correspondents na kumakalap ng mga balita para maihatid namin sa inyo mga ka-issue. At siyempre kami po ay maghahatid ng mga napapanong issue at mga maiinit na balita. At mga ka-issue, narito na po ang ulo ng ating mga balita. Sesyon ng Kongreso at Senado tuloy ngayong araw. Pagtaas po ng singil ng PhilHealth sa mga OFWs, pinaiimbestigahan. Transport sector, malaki na po ang nalulugi dahil sa COVID-19. Samantala, 2,000 reklamo versus para sa mga barangay officials ang natatanggap o natanggap ng DILG, Barangay Affairs. Ang ulo ng mga balita ay hatid sa inyo sa kagandahan loob ng mga ka-isyo. Problema ba ang preno at clutch ng inyong mga sasakyan? Sagot ng Friendsdam brake banding and clutch relining niya. Matibay at tumatagal. Kaya tandaan, kung brake at clutch ang pag-uusapan, sagot ng Friendsdam brake banding and clutch relining niya. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa Barangay Dila, Bay Laguna. Sa harap lamang po yan ng Shell Gasoline Station. Hanapin lamang po ang Lanyuhan Auto Supply at doon nyo matatagpuan ang Friendsdam brake banding and clutch relining. Kaya tandaan, Friendsdam brake banding and clutch relining, kaibigan at kakampi ng inyong mga sasakyan. Nais nyo bang magpaganda ng inyong mga tahanan? At maging fresh air ang inyong kapaligiran? Narito po ang solusyon. Ang Abreras Garden ay tumatanggap ng landscaping, anumang uri ng nais nyong design. Sila ay nagsusupply ng anumang klase ng mga ornamental plants at mga ground cover tulad ng fragrance,
carabao grass at iba pa. Meron din silang iba't ibang uri ng mga fruit bearings. Gumagawa din sila ng maraming grotto design, waterfalls with fish pond, at marami pang iba. Tumatanggap din sila ng garden maintenance. Kaya tandaan, Abreras Garden para sa pagpapaganda ng inyong kapaligiran at kaibigan ng kalikasan. Ang kanilang showroom ay matatagpuan sa Barangay Puypoy, Bay, Laguna. At pwede kayong tumawag sa kanilang cellphone number 0919-605-0879. Abreras Garden, Landscaping and Garden Maintenance, sagot sa pagpapaganda ng inyong tahanan at kaibigan ng kalikasan. Abreras Chibugan Catering Services. Masarap ang pagkain at katakam-takam. Affordable at abot kaya ang halaga. Meron silang anumang klase ng putahe at dessert. Magandang serbisyo. Pwedeng mag-request anumang nais mong putahe. Sila ay nagkikater sa anumang okasyon tulad ng binyagan, kasalan, ibo, birthdays, at iba pang mga okasyon. Pwede rin silang mag-package dahil kompleto sila sa mga tables, chairs, clown, balloons, at iba pa. Para sa reservation, please call at cellphone number 0920-844-7696 at hanapin lamang si Miss Minda Abrera. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa Batong Malaki, Dos Baños, Laguna. Kaya tandaan, anumang klase ng okasyon, sagot ng Abreras Chibugan Catering Services niya. Abreras Chibugan Catering Services. Nagbabalik ang batikang broadcaster at KBP member Dante Abrera sa kanyang mga napapanong issue at mga may init na balita. Issue Balita. Okay mga ka-issue, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang issue balita. At ito pa rin po ang inyong lingkod, Dante Abrera. At syempre, habang tayo po ay nag-aantabay sa mga ulat mula sa labas ng ating himpilan, mula po syempre sa iba't ibang lalawigan ng ating kapuluan, at syempre, sa ating mga news correspondents na ngayon po ay kumakalap ng mga balita para maihatid natin sa inyo mga ka-isyo. At ngayon, narito na po ang kumpletong detalye ng ating mga balita. Tuloy ngayon ang plenary session ng Senate at House of Representatives kasabay ng ipinatutupad na enhanced community quarantine sa Metro Manila. Sinabi po ni Senate President Vicente Soto III, delikado o hindi, ay hindi kailangang pisikal na dumalo ang mga senador sa unang araw ng sesyon dahil umano ito ang konstitusyon para magkaroon ng legislative calendar at sundin nila ang nasabing protocol. Tiniyak naman ni Soto na ipaiiral ang safety measures. Kaya maghihigpit sila sa mga senador at mga empleyado na papasok sa Senado na bukod po sa isa sa ilalim sa thermal scanner ay may disinfectant na para po sa mga sapatos at elevator at iba pa.
So, ibig sabihin, talagang medyo safe naman po yung mga dadalo sa nasabing plenaryo. Ano po? Okay. At sa kamera naman, 25 mambabatas lamang ang papayagang dumalo, habang ang iba ay maaaring lumahok sa video conferencing. Ipatutupad din ang mahigpit na physical distancing na 2 metro bawat mambabatas, at hindi maaari ang pakikipag-usap sa mga kapwa mambabatas, empleyado at mga observers, mga kaisyo, ho. Paiiralin pa rin po ang no face mask, no entry policy, at ang mga kumpirmadong may mga appointments lamang ang mga papapasukin, mga kaisyo, ho. Ugaling pakinggan ang palatuntunang issue balita. Tumatalakay sa mga napapanong issue at mga maiinit na balita mula sa labas at sa loob ng ating bansa. Tutugon sa mga hinaing at panawagan ng ating mga kababayan upang ipaabot sa ating pamahalaan at sa mga sinumang kinauukulan. Hatid sa inyo ng Batikang Broadcaster at KBP member Dante Abrera. Mapapanood sa Facebook Live at Issue Balita YouTube channel. Maririnig din sa J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan, kasama ang kanyang mga masisipag na mga issue balita patroller at mga news correspondent. Issue Balita. Nagbabalik ang Batikang Broadcaster at KBP member Dante Abrera sa kanyang mga napapanong issue at mga may init na balita. Issue Balita. Okay, mga ka-issue, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang issue balita. Time check po muna tayo, ho. Ang ating pong Philippine Standard Time. Itama po ang inyong mga orasan. Meron na po tayong 17 minuto makalipas ang 11 o ika-11 ng nagmamadaling umaga. At ngayon, mga kaisyo, balik po tayo sa mga detalye ng ating pong mga balita, ho. Pagtaas ng singil ng PhilHealth sa OFWs, pinaiimbestigahan. Samantala, mga kaisyo, handang takda pong maghain ng resolusyon si CIS Party List Congressman Eric Go Yap para po imbestigahan ang umano'y pagtaas ng singil ng Philippine Health Insurance Corporation ng kontribusyon sa mga overseas Filipino workers. Ayon kay Congressman Yap, dinagsa siya ng reklamo mula sa mga kababayang OFWs dahil po sa paghayag ng PhilHealth na magtataas ng kontribusyon na aabot sa
3.0% sa kanilang monthly salary. Sa ilalim po ng PhilHealth Circular 2020-2014 na may pitsang April 2, 2020, inatasan po ng ahensya ang mga OFWs na may monthly income na 10,000 piso hanggang 60,000 na magbayad ng 3.0% mula po sa dating 2.75% lamang po ang kanilang binabayaran mula noong 2019. Kaya takda pong maghain ng resolusyon si CIS Party List Congressman Eric Guyap para po imbestigahan ang umano'y pagtaas ng singil ng Philippine Health Insurance Corporation ng kontribusyon sa mga overseas Filipino workers. Ayon po kay Congressman Yap, dinagsa siya ng reklamo mula sa mga kababayang OFWs dahil sa paghayag ng Philippine ng PhilHealth na magtaas ng kontribusyon na aabot nga po sa 3.0% sa kanilang monthly salary. Sa ilalim po ng PhilHealth Circular 2020-2014 na may pitsang Abril 2, 2020 na inatasan po ng ahensya ang mga OFWs na may monthly income na 10,000 hanggang 60,000 na nagbabayad po o magbabayad po ng 3.0% mula sa dating 2.75% lamang noong pong 2019. Samantala mga kaisyo, malaki na ang nalulugi ng sektor ng pampublikong transportasyon sa bansa. Bunsod po ng krisis sa COVID-19. Ayon po kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Technical Division Chief Joel Bulano, pabor naman ang LTFRB sa ipatutupad na limitadong pasahero lamang upang matiyak na magkakaroon po ng physical distancing sa mga pampublikong sasakyan sa pagbabalik ng operasyon ng mga ito. Sinabi po ni Bulano na kailangang magtulungan at magsakripisyo ang lahat upang malampasan ng bansa ang kinakaharap na krisis pangkalusugan sa ngayon. Samantala, nauna rito, ini-anunsyo rin po ng pamahalaan na papayagan na ang pag-ooperate muli ng mga public transportation sa mga lugar na isinailalim po sa General Community Quarantine o GCQ simula po sa Mayo 1. O yun, nagsimula pa po nung Mayo 1 sapagkat ngayon po ay A4 na mga kaisyo ho. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga napapanong isyo at mga
maiinit na balita. At syempre, hatid po sa atin sa kagandahan loob ng Mga ka-isyo, problema ba ang preno at clutch ng inyong mga sasakyan? Sagot ng Friends ng brake banding and clutch relining niya. Matibay at tumatagal, kaya tandaan kung brake at clutch ang pag-uusapan, sagot ng Friends ng brake banding and clutch relining niya. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa Barangay Dila, Bay Laguna. Sa harap lamang po yan ng Shell Gasoline Station. Hanapin lamang po ang Lanyuhan Auto Supply at doon nyo matatagpuan ang Prince Dan Brake Banding and Clutch Relining. Kaya tandaan, Prince Dan Brake Banding and Clutch Relining, kaibigan at kakampi ng inyong mga sasakyan. Mga ka-isyo, problema ba ang preno at clutch ng inyong mga sasakyan? Sagot ng Friends ng brake banding and clutch relining. Nagbabalik ang batikang broadcaster at KBP member Dan Tebrera sa kanyang mga napapanong issue at mga may init na balita. Issue Balita. Okay mga ka-isyo, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang issue balita. At syempre, nag-aantabay pa rin po tayo sa mga pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan, no? Sa ating mga issue balita patrollers, At isisingit na muna natin, ano? Ang mga nakatutok po sa atin, ang ating mga kaibigan, ano? Yung ating po mga viewers na sa ngayon po ay talagang hanggang ngayon ay siyempre tumatangkilik at siyempre andiyan po sila sa ating palatuntunang issue balita. Watch from Nueva Vizcaya, President of SBRC, Nueva Vizcaya Chapter. Walang iba kundi si John Lumibaw, mga ka-isyo. Good morning sa inyo dyan, mga taga Nueva Vizcaya Chapter. At siyempre, sa ating kumpare, isang patugtog naman dyan ng song mo, pare. Maraming salamat, paring Leo, Okay, magpapatugtog tayo mamaya, ano? At magandang umaga rin po kay TD Boyet Lichadores Jr., no? At kay siyempre kay Lance Dison Landicho, magandang umaga po. Kay Rolly Alano Salumbides. At nanonood din pala si Konse, si konsehal, ang ating kaibigan, ano, at masipag na konsehal ng Barangay Puypoy. Walang iba kundi si konsehal Cornelio Manalo, At siyempre, ang sexy, ang sexy at magandang si Miss Annabel Balasbas Nuevo. Magandang umaga po, At siyempre, yung mga taga-Kalipayan Riders Club, ang ating presidente dyan, si President Archie, no? Diyan po sa Cavite. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga ka-isyo. At siyempre, kay Ginoong Lorenzo Villanueva, At alam natin, nasa Bisaya yan, no? Nakikinig din pala at nanonood sa atin, si paring Noel Bundalyan. Magandang umaga sa inyo dyan, paring Noel. At sa ating pong, sa lahat po ng nakikinig, si paring Nanding Salazar, at siyempre, si Mr. Ray Amante, at si
Ito nga, si paring Noel Bondalian. Ha? Magandang umaga po sa inyo lahat mga ka-isyo. At tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunang isyu balita. At siyempre, patuloy po tayo sa paghatid ng mga balita. At kaugnay naman po dito sa 2,000 reklamo versus barangay officials ang natanggap po ng DILG Barangay Affairs. So, nako, lagot kayo dyan. Ha? Sinasabi ko sa inyo, lahat po ay yan po ay may investigasyon, ha? Hindi kayo makakalusot. Okay, ang detalye. Nasa 2,000 na po ang mga reklamo na natanggap ng Department of the Interior and Local Government o DILG laban po sa mga opisyal ng barangay hinggil po sa pamamahagi ng mga ito ng cash subsidy sa ilalim po ng Special Amelioration Program o SAP sa kanilang mga constituents. Ayon po kay DILG Undersecretary for Barangay Affairs, Martin Dino, ay pangunahin sa mga reklamo ay ang ito na nga sinasabi natin ang prioridad ng mga barangay officials sa mga kanilang mga kamag-anak. Yan ang sinasabi natin, ha? Akala ninyo makakalusot kayo, ha? At sa kaalyado sa politika. O yun, ha? Yan ang sinasabi natin. O, para mabigyan po ng cash aid. Huwag namang ganon. Yan pong mga yan ay para po doon sa mga karapat-dapat. Eh, hindi po yung mga kumukaalyado ninyo sa politika. Aba, ay sa buwatan system yan. Mali po yun, ho. Kaya naman pala yung iba natin mga kababayan ay tuloy-tuloy po ang pagrereklamo. Ano? Yan ang sinasabi natin. At ilan pa po sa mga reklamo ang pag-charge, wow, ng 2,000. Nako po. Nag-charge po ng 2,000 sa mga beneficiaries bilang processing fee sa cash aid. Bo, may processing fee pa, ha? Para kayong wala sa posisyon, ha? Para kayong wala sa paglilingkod bayan, ha? Bibigyan pa nyo ng processing fee. Shoot kayo ngayon sa balde. Ang iba naman ay hindi nabigyan ng SAP dahil bagong lipat at hindi kasama sa listahan ng mga benepisyaryo na ibinase sa census na isinagawa nila noong 2015. Ang layo nito. 2015. Alam nyo mga kaiso, napakarami na pong nag-asawa simula po nung 2015. At napakarami na rin po nung mga galing sa ibang lugar na doon po nanirahan sa iba't ibang mga barangay. Ibig sabihin, hindi ito kasama. Wow! Talaga magkakakaso nga kayo. Irereklamo nga kayo. Binigyan na ng DILG ng deadline ang mga local government units o yung pong mga LGUs na tapusin ang pamamahagi ng SAP hanggang Abril at 30. O isipin nyo, hanggang 30. Pero pasalamat nga kayo, pinalawig pa po hanggang Mayo 7. Yan ang sinasabi natin mga kaisyo. Wala pong lihim na hindi nabubunyag. Tandaan nyo yan. Alam nyo naman, yung pong mga bawal, ginagawa nyo pa. O ngayon, abay seryoso po ang DILG dyan, no? Hindi
Hindi lang po matatanggal ang mga opisyal ng ating mga barangay kung hindi. Yan po ay kakasuhan pa. O yan. Alam nyo mga kaisyo, hindi naman po masama na kung sakali kamag-anak nyo natapat doon sa talagang dapat bigyan. Ano? Kung talagang mahirap, ano bang magagawa? Kahit kamag-anak mo yan, ay dapat bigyan. Natapat nga lang na naging kamag-anak mo. Pero kung talagang qualified, wala po kayong dapat ipangamba. Ang mahirap dito, baka ang mga nabigyan nyo ay yung mga magaganda talaga ang buhay, no? Alam nyo mga kaisyo, sa totoo lang kasi, yung budget na ipinamimigay, computed po yon doon sa lahat ng pamilya. Abay, katulad po nito, pinagbasihan po ay yung census nung 2015 pa. Ay napakalaki na po ng pagbabago dyan, ho. Dapat po ang mga barangay, updated po kayo sa inyong mga kabarangay, ano? Dapat po, alam nyo kung ilan yung napadagdag, alam nyo kung sino yung mga umalis na sa barangay nyo, alam nyo kung sino yung mga nanganak, at sino po yung mga butante na, at syempre alam din po ninyo kung sino yung mga namatay na. O, yun lang naman yan napakasimple. Dapat po updated kayo dyan. At sana yun ang pinagbasihan ng DSWD at ng mga barangay captain. O, kasi alam nyo mga kaisyo, ang nakakaintindi po naman yan at talagang nangangasiwa ay yung mga barangay captain na magsusumite ng pangalan doon po sa DSWD. Ngayon, pagdating po doon sa distribution, siyempre kasama na po dyan yung DSWD. Yun. Kaya, alam nyo mga kaisyo, napakarami pong mga intriga at napakarami pong lumalabas na issue ngayon tungkol po dyan sa SAP na yan, ano? Sapagkat marami pong mga kababayan natin ang hindi po nasyahan dahil isipin mo, may mga namatay, ano? Tulad po dun sa Cebu City, yung matanda na pumila ng napakaaga, no? At napakalayo nung kanyang nilakad. Abay, pagdating po dun sa siya na yung dapat ay tawagin, abay, hindi po nakasama, disqualified, kaya namatay. Yun po yung sinasabi natin mga kaisyo. Kawawa naman yung mga taong ganito. Dapat po kasi ay bigyan po natin yung pong mga karapat dapat. Priority po yun. At doon naman po sa sinasabi na mga katulad nga po ng mga galing sa ibang barangay na nanirahan na doon sa mga bagong barangay nila, yan po ay kasama na, no? Hindi po yung mayroon nga tayong natanggap na balita dito, mga kaisyo, na 2 taon nang nakatira doon sa barangay na yon pero hindi kasama sa listahan. Yun ang sinasabi natin. Yun po yung yung report sa atin nung ating kasama sa Kabikulan, ano? Doon po sa ating kasama sa Bicol. At yun po ang iniulat kahapon. Okay mga kaisyo, may pag-ulat po tayo mula sa labas ng ating himpilan, no? At syempre, sa ating issue balita patrol number 12, no? Sa ating pong kasamang si Alben Gonzales. Magandang umaga sa iyo, Alben. Issue Balita Report.
Okay, magandang umaga sa iyo, Alben. Go ahead. Okay. Good morning. Okay, good morning, sir. Okay, magandang umaga po, Sir Dan. Muli po, dito po tayo ngayon sa bayan ng Alaminos, Laguna. Dahil ngayong araw na ito, ang kapapatid ng schedule ng bawat barangay. Ngayong araw na ito, ang may schedule na sa ating pamilihan ay ang Barangay 1 at Barangay 2. Bukas araw ng Martes, ang nakaschedule naman po ay ang Barangay 3 at Barangay 4. Nagpit pa rin pagbabawal at ang pumunta sa nasabing pamilihan ang walang dalang quarantine pass at walang suot na face mask. Pinaiiral pa rin dito sa bayan ng Alaminos, Laguna ang ECQ or Enhanced Community Quarantine. At sa mga mamamayan ng lungsod ng Alaminos, ang mga lumang quarantine pass po ay pwede na pong palitan. Pagsadya lang po sa ating pinakamalapit na barangay upang ito ay mabago ang inyong quarantine pass. At muli, nagpapalaala ang mga pamahalang bayan ng lungsod ng Alaminos, Laguna na huwag kayo maghugot ng kamay, sumulat sa social distancing, at hindi mo na ito mikrobyo galing sa labas. At sa pinapatupad na Enhanced Community Quarantine, samantala ang pasay ng Alaminos, Laguna ay COVID-free pa rin. At pa rin dito ang COVID at may isa tayong suspect, ngunit ito ay naka-home quarantine na. So, bago tayo magtapos ng balita, may bago lang po akong invitation mula po sa Solidarity Batangas Riders Club Lucena Chapter. Okay. Kami po nag-iintahan niya. Kaya, Medyo nachachapi ka, Alben. Alben? Hello? Hello, Alben? Okay, medyo nawawala si Alben. Ulitin mo na lang yung yung panawagan mo, Alben, Okay, tignan natin uli. putol. Ayun, sige, go ahead. Go ahead. Okay. Pumapangit ang Sir? signal mo. Okay po. Okay, So, go bago ahead. po ako matapos ng pagbabalita, may invitation lang po ako sa lahat ng riders community at mga solo riders. Ang Solidarity Batangas Riders Club Lucena Chapter ay may gaganap pong charity for a cause. Ito po ay gaganap din sa bayan ng Lucena, June 21, 2020, araw po ng linggo. Ito po ay bilang suporta sa ating kasamang si Daisy Ronimo at taga Calamba, Laguna. Siya po ay dinadialysis, kaya nangi po ko ng suporta sa lahat po ng riders community. Susuportahan po sana ang aming darating na event. Sir, salamat po. Mula sa labas ng himpilan, ito si Patrol number 12, Alvin Gonzalez, nag-uulat mula sa J101.5, Big Radio, ang himpilan ng may malasakit sa bayan. Okay, maraming salamat sa iyo, ha. Issue Balita Patrol number 12, ha. Kaya Alvin Gonzalez, ha. At siyempre, antabayanan pa rin po natin mga ka-isyo ang mga pag-uulat mula pa rin sa labas ng ating himpilan, no. At siyempre, doon po sa ating iba pang mga news correspondents na mag-uulat po ngayong araw na ito, mga ka-isyo, ho. Okay, balikan po natin ang ating tinatalakay mga ka-isyo, ha. At siyempre, bago po natin balikan yon, paring Leo, mamaya ng konti patutugtugin natin, ha. Baka magtampo ka. Okay, magandang umaga pa rin po. Kay bro Florentino Pasco, diyan po sa UP Los Baños, ha. At siyempre kay Carlo Vista Diamante. At mabuhay po kayo, ha. At siyempre kasama rin po siya sa sa Solidarity Riders Club ng Batangas ito, East RBC. Ayun, okay. Magandang umaga sa iyo dyan, Mr. Carlo Vista Diamante. At sa iyong mga kasama dyan. At syempre, magandang umaga rin po
sa mga taga Solidarity Batangas Riders Club. Good morning po, good morning. At syempre, doon po sa ating issue balita patrol na nasa Nueva Vizcaya, no? Walang iba kundi si John Peralta o Jan Peralta. Good morning sa inyo dyan, no? At siyempre kay Miss Rebecca Guanzon. Magandang umaga po. Okay mga ka-isyo, habang tayo po ay nag-aantabay sa mga pag-uulat mula sa ating mga issue balita patrollers, narito po ang pag-uulat ng ating issue balita patrol number 15. Jan Peralta mula po sa Nueva Vizcaya. Magandang umaga. Issue Balita Report. Okay, magandang umaga sa iyo, Jan. Kumusta ka na? Go ahead. Wala. Go ahead. Jan. Okay, babalikan po natin si Jan. Medyo nawala. Ano? Talagang may kalayuan kasi ang may kalayuan kasi ang Nueva Vizcaya. Kaya medyo hindi po natin malaman kung bakit medyo pangit ang signal, no? Siyempre sa dami po siguro ng gumagamit ng linya at ng ating network, ano? Kaya kahit papano nagkakataon po na minsan na pumapangit po ang linya natin, ano? Napuputol. At mamaya ng konti, babalikan po natin ang pag-uulat po mula sa Nueva Vizcaya sa ating issue balita patrol number 15, no? At syempre, doon po sa ating mga news correspondents, nasa ngayon po ay magsisipag-ulat, ano? At tungkol po doon sa ating tinatalakay kanina, kaugnay po dito sa 2,000 reklamo. Madadagdagan pa po yan, sigurado, no? Kapag halos lahat ng lugar ay may mga reklamo po ang ating mga kababayan, no? Yung mga, alam nyo, mga ka-isyo, marami naman pong mga barangay captain na mga matitino at wala pong magiging problema, no? Kaya yung pong mga wala namang ginawang anomalya at wala naman pong nilabag, wag po kayo mag-alala. Maging kampante po kayo. Kahit marami pong mga, kasi hindi talaga mawawala yan. Hindi po mawawala yan na may magrereklamo. Lalong-lalo na po yung iba kasi pinapasukan pa rin ng politika Yan po yung iba po dyan ay mga kalaban sa politika, no? Na pwede pong gumawa ng mga reklamo, doon sa kasalukuyang kapitan. Pero under investigation naman yan, mga ka-isyo. Okay, balikan po natin, balikan po natin ang pag-uulat mula po sa labas ng ating himpilan, no? Issue Balita Report. Okay, balikan po natin ang ating issue balita patrol number 15. Jan Peralta mula po sa Nueva Vizcaya. Jan, magandang umaga sa iyo. Go ahead.
Magandang umaga po, sir. Ito naman po, si John Peralta from Nueva Vizcaya, Bayombong. Sa atin pong probinsya ng Nueva Vizcaya is under pa rin po tayo sa GCQ at ito po ang ating mabalita ngayon na sa mga narito po sa Nueva Vizcaya mga taga-ibang lungsod or ibang lugar na naway naabutan po dito ng Lockdown. lockdown at ito po ang pwede po ninyong gawin upang sa ganun is kayo po ay makauwi sa inyong mga lalawigan. Kumuha ng travel pass mula sa mayor office ng syudad o munisipyo kung saan kayo ay kasalukuyang tumutuloy at nabutan ng lockdown. Kumuha ng medical certificate mula sa City of Municipal Health Officer upang patunay na ikaw ay fit to travel. Siguraduhin mayroon kang government of company issue ID, maaaring gamitin ang inyong student ID card. Kailangan ng pahintulot mula sa inyong munisipyo na kayo ay pinapayagang umuwi, makipag-ugnayan sa inyong mga municipal disaster risk reduction and management officers. At sagutan ang health declaration from pagdating sa inyong munisipyo. Striktong sumunod sa quarantine protocol sa loob ng 14 days. May karapatang parusa ang mga malalabag sa quarantine protocol na nilangtad ng Department of Health. Sa kadahilanan tayo ay nasa ilalim ng DCQ at bukas ang mga opisina at lokal na pamahalaan ng mga sasakyan ng provincial government at kasalukuyang ginagamit sa paghatid at pagsundo sa ating mga frontliner workers at ang mga health worker ng ating mga hospital. Tanging ang mga provincial bus at ilang volunteer unity van o UV van mula sa private sector ang maaaring gamitin sa pagsundo sa ating mga standard na kababayan na walang access ng sasakyan pauwi ng kanilang mga probinsya. Dahil rito, hindi kayang maiuwi ng minsanan ang PLGU ang mga stranded na residente, kaya naman hinikayat ang mga may sariling sasakyan na ito ang kanilang gamitin sa pag-uwi. Likewise, receiving municipalities are encouraged to extend transportation assistance sa kanilang mga residente na gustong umuwi. Kung inyong nakumpleto ang mga nasabing requirement, kunin ang litrato ng inyong travel pass, medical certificate at ID at isend ito sa messenger sa PDRRMO Nueva Vizcaya. Pagkatapos ma-verify ang inyong requirement, ay tatawagan kayo ng ating PDRRMO staff para sa detalye ng inyong pag-uwi. Para sa iba pang katanungan, maaaring tawagan ang PDRRMO o hotline 0975-633-41. Ulitin ko po, 0975-633-419. At ito naman po ang landline 078-392-2550. Ulitin po, 0978-392-2550. Yan lamang po ang aking may ulat mula po rito sa Bayombong, Nueva Vizcaya. Ito si John Peralta, Issue Balita Patrol number 15 nag-uulat at ang himpilang may lasakit. At shout out nga po pala kay Ma'am Annalyn Garcia, katuwa ng Dangilan mula sa Pag-Pro Riders Club na sila po ang nagdi-distribute ng mga makakain po ng frontline sa iba po pong lalawigan ng aming Nueva Vizcaya at maraming salamat. Okay. Maraming salamat sa iyo. Issue Balita Patrol number 15 mula po sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Sa pag-uulat ng ating kasama roon na si John Peralta. Okay, maraming salamat sa iyo, John Peralta. Mag-iingat ka dyan, ha? Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunang Issue Balita.
At yung mga request po ng ating mga kaibigan. O sige po, patutugtugin po natin ha. Ang awitin kong ito mga kaisyo ay inihahandog ko sa inyong lahat. O. Ito po ay para sa inyo. Para sa'yo, ikaw ay para sa akin, at kailanman ay di magbabago, dahil tunay ang aking hangarin. Hahanapin kita kahit saan, kung malalayo ka, pagkat sa'yo lamang nakalaan ang pag-ibig kong ito, kay tagal na naghihintay. Di ko kayang mawala ka pa, di ko kayang magbago ng pasya, dahil minamahal kita. Lahat ay aking gagawin hiling, mapansin mo lamang ang damdamin ko. Ako para sa'yo, ikaw ay para sa akin, at kailanman ay di magbabago, dahil tunay ang aking hangarin. Hahanapin kita kahit saan, kung malalayo ka, pagkat sa'yo lamang nakalaan ang pag-ibig kong ito, kay tagal na naghihintay. Di ko kayang mawala ka pa, di ko kayang magbago ng pasya, dahil minamahal kita. Lahat ay aking gagawin hiling, mapansin mo lamang ang damdamin ko, kahit ngayong malayo ka. Sa puso ko'y ikaw pa rin sinta, ang aking ibigin at laging hahanapin. Huwag ka lang mawawala sa aking piling. Di ko kayang mawala ka pa, di ko kayang magbago ng pasya, dahil minamahal kita. Lahat ay aking gagawin hiling, mapansin mo lamang ang damdamin ko.
Nagbabalik ang batikang broadcaster at KBP member Dan Tebrera sa kanyang mga napapanong issue at mga may init na balita. Issue Balita. Okay, magandang umaga pong muli sa inyong lahat mga ka-issue. Tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang issue balita. At ang oras po natin sa buong kapuluan, mayroon na po tayong 12 minuto. Oh, oy. Alas 12 na pala. Okay, eksakto alas 12 na po tayo. At magandang tanghalian po sa ating mga viewers, ano? At kay Ma'am Emerlita Gonzales, at sa ating, si Bayaw Rolly Alanos Salumbides ng Gumaca, Quezon. Good morning sa iyo dyan, Bayaw, ha? At siyempre sa ating kumpadre, si paring Leo Laurel, dyan po sa San Pablo City, mga ka-isyo. At babatiin natin lahat ito dahil siyempre baka magtampo yung mga friends natin ano? At magandang umaga rin po kay paring Nanding Salazar, ano? At siyempre ipinababati rin po niya ang kanyang mga kasamahan. Good morning din paring Dan. Ito po, binabati po natin ang Motorcycle Club Los Baños, dyan po sa Los Baños, Laguna. Greetings from Papa Nans, number 16. Ayan, okay. So sa mga sa mga miyembro po ng Motorcycle Club Los Baños, magandang tanghalian po. Okay. Uy, ang ating kumpadre, si paring Nel Rabo. Ito po yung suportahan din po natin to. Siya po yung kumanta po ng isang sikat na awitin tulad po nitong Mahal Pala Kita. Alam niyo mga kaisyo, pag ito ang naririnig ko, yung mga awitin po ng ating kumparing Nel Rabo, abay talagang madadala ka, no? Maganda po ang kanyang mga awitin, At kahit papaano magkakasama-sama po kami nito, Magkakaroon po kami ng mga concert, sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at siyempre dito po sa atin sa Laguna, no? At sa Batangas. Kaya abangan po ninyo 'yan, no? At kahit papaano, pwede naman po ninyong i-search. At dapat po ay suportahan din natin ito, si paring Nel Rabo, no? Napakarami din po nitong kanta at pwede po ninyong makita ang kanyang mga awitin sa YouTube, no? At good morning nga pala kay Ma'am Janet Barbastro, Ma'am Janet Barbastro, At kay Joel Vidal ng Gumaca, Quezon pa rin, no? Kay kay Desa Montaos. Good morning din sa inyo diyan, ano? At ang ating idol, si Ma'am Aji Aguho. Good morning sa iyo diyan. Magandang umaga sa inyo diyan, Ma'am Aji, no? Ma'am Aji Aguho. Diyan po sa Batangas, ano? Sa lalawigan po ng Batangas. At siyempre, magandang umaga rin po kay Mr. Wilhelm Mosquera. O foreigner yata ito, no? Magandang umaga po. At palagi ko, katulad po ni Ma'am Jane, Janie o Jane Garcia. Magandang umaga.
At siyempre, among si Paller. Ha? Ito po foreigner din yata ito, no? At si Manny Junior Garcia. Uy, kumpare din natin ito. Si paring Manny Garcia, ha? Nasa Antipolo, Rizal, no? At okay, maraming salamat sa inyo mga kaisyo, ha? At siyempre, sa lahat po ng mga sumubaybay sa ating palatuntunan, no? At ito, pakinggan din po ninyo mga kaisyo, yung pong composer natin, doon po sa ating awitin. At ito po si Nes Abrera. Pakinggan din po natin ang kanyang awitin. Ha? Team song po ng ating Issue Balita, mga ka-issue. Ha? At, okay, para sa inyong lahat po yan. Para sa ating mga kaibigan sa Issue Balita. Sa FB mo makikita, may channel sa YouTube, kakaiba. Di lang sa dyaryo mo mababasa, ang issue balita, yan ay kilala. Mainit na issue, pinag-uusapan, anumang problema ay bigyan ng daan. Sa loob at labas ng ating bansa, nagbabagang balita ang mapapakinggan. Issue balita, issue balita. Sa issue balita ni Dante Abrera, ang issue balita, dagdag kaalaman. Ano ang nangyayari sa ating paligid? Ito ang balitang naririnig. Ito ang siyang topic na pag-uusapan. Ang issue balita ating aabangan. Podcaster ng masa, millennial talaga. Ang issue balita ni Dante Abrera, na ating kaibigan at pwedeng sandigan. Ito ang balita, dagdag kaalaman. Issue balita, issue balita. Sa issue balita ni Dante Abrera, ang issue balita, dagdag kaalaman. Issue balita, issue balita. Sa issue balita ni Dante Abrera, ang issue balita, dagdag kaalaman. Balita, issue balita. Sa issue balita ni Dante Abrera, ang issue balita, dagdag kaalaman. Okay, maraming salamat Nes Abrera. Ang awiting niyan mga ka-issue ay kinanta po, inawit po ng ating Issue Balita Patrol number 1, no? Nes Abrera. At may mga pahabol pa po na ating babatiin pa rin. Si Jeremy Adaptante. Pa-shoutout naman sa ito naman po ay is BRC Cavite Chapter. Magandang umaga sa inyo dyan sa mga taga Cavite, ha. At siyempre sa lahat po ng mga nakatutok sa atin dyan, ano. At nanonood din po ngayon, ha, sa ating programa, walang iba kundi ang presidente ng Solidarity Batangas Riders Club, Nueva Vizcaya Chapter po, ha. Si Jan Lumibaw. Good morning sa inyo dyan, ha? At sa inyong mga kasama, no? Mga grupo ito, mga riders, ano? Ingat-ingat lang kayo sa inyong mga biyahe, ha? At dapat kumpleto lagi ang ating mga safety gears, no? At kay Paring Nanding, ha? Doon sa grupo nyo, Paring Nanding, dapat ay kumpleto din tayo sa mga safety gears, ano? Para kahit papano, hindi po tayo delikado, ano? At siyempre, binabati rin po natin ng isang magandang umaga
Kay Ampi Abrera, good morning. Tsaka kay Ederdino Llanes Ludana, mga taga Gumaka, Quezon to. At siyempre, sa lahat po ng mga nagsubaybay at mga nakinig sa atin ngayon, worldwide, at siyempre, binabati nga pala natin yung mga kasama natin at yung mga kaibigan natin dyan sa Hong Kong, siyempre, kila Miss, tawag dito, Nancy Reyes, magandang hapon mula dito sa Pilipinas, At siyempre, lahat po, pasensya na kayo, hindi ko na po mami-mention lahat, dahil napakarami nyo. Basta't yung ating pong mga kaibigan at mga kababayan na nasa abroad o nasa ibang bansa para po maghanap buhay, mga OFWs, maraming salamat po sa inyo at kami po ay sumasaludo sa inyo, ha. At doon nga pala sa mga sa mga frontliners natin, patuloy din po ang ating pagsaludo at pagpapasalamat sapagkat kayo po ay mga magigiting at kayo po ay talagang nakikipagsapalaran para lamang po sa ating mga kababayan, para po sa kaligtasan ng lahat, Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga frontliners na nakikibaka, Hindi po kayo, kahit papaano, hindi po kayo natatakot na lumaban sa virus, Sa hindi nakikita, dahil po sa kapakanan ng ating mga kababayan, Kaya lahat po ng mga doktor, at mga nurses, na ngayon po ay mga naka-duty, at lahat po ng mga nagpapahinga ngayon dahil sa kayo po ay galing sa duty, magandang hapon po sa inyong lahat, mga ka-isyo, At siyempre, pinasasalamatan din po natin ang ating mga issue balita patrollers na nagsipag-ulat ngayong araw na ito. Siyempre, ang ating pong issue balita patrol number 12, kay Alben Gonzales. At siyempre, sa ating pong issue balita patrol number 15, walang iba kundi si John Peralta mula po sa Nueva Vizcaya, Yun po ay taga Bayungbong, Nueva Vizcaya. Okay, mga ka-isyo, wala na bang pahabol? Baka kasi magtampo, wala nang humabol. Okay, kasi binabati po kasi natin lahat po ng mga nagpapabati, At siyempre, patuloy po ang aming pasasalamat sa inyong lahat, mga ka-isyo, dahil sa inyo pong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay sa ating programa. Basta tatandaan nyo, mga ka-isyo, ang ating pong issue balita, ito po ay para sa inyo. Palatuntunan po natin ito na kung ano man po ang mga problema sa inyong mga barangay, mga bayan, o ano man po ang inyong mga lugar dyan, ay wag po kayong mag-atubili. Pwede po kayong mag-message sa amin para sa ganon, mabasa po natin at makaabot po sa mga kinauukulan, Okay, maraming salamat po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Dante Abrera, na muli ay bumabati at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon at mabuhay po kayo. Siyempre, pagpalain ng Diyos. Bye-bye!